Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Isa po akong avid listener ng channel nyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Miss P. Itong kwentong ibabahagi ko ay kwentong ipinasa-pasa na sa bawat henerasyon mula sa kalololohan ko. Nangyari ito noong kapanahunan pa ng Hapon, nung sinakop ang Pilipinas at panahon ng giyera. Susubukan kong idetalyado ang lahat upang maibahagi ito sa inyo. Isang pamilya ang masaya at tahimik na nabubuhay sa masukal na bundok, bago pa sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Pangalanan na lamang natin sila. Itago niyo sa pangalang Mauricio, ang padre di pamilya. Rosa ang asawa nito, at ang panganay na anak na si Aliana. Buntis si Rosa noong mga panahon na ito. Nabubuhay lamang sila sa umahan at pangongopra. Pag-aari naman nila ang lupa kung saan sila nakatira. Nalalaman lamang nila ang balita dahil sa munting radyo na gumagana dahil sa baterya. Isang araw, nakarinig sila ng balita na sinasakop na ng mga Hapon ang Pilipinas at nagsisimula ng giyera. Kaya inanunsyo na dapat magsilikas na ang mga tao sa baryo at magtago na sa mga kabundukan. Kampante naman ang pamilya ni Mauricio dahil alam nila na mahirap mahanap ang kanilang lugar dahil nasa tuktok ito ng bundok at masukal ang daan patungo sa kanila. Pero ang Rosa naman ay nag-aalala dahil baka nga raw matuntun sila ng mga Hapon kahit gaano kasukal pa ang kanilang lugar. Ilang araw lamang ang dumaan, nanganak na si Rosa at laking gulat nila dahil may kakambal na ahas ang kanilang anak na sanggol. Sa bahay lamang nanganak si Rosa sa tulong ng kanyang panganay na anak na si Aliana na 15 taon. At ang asawa nito na si Mauricio. Hindi naman sila nakapagtawag pa ng komadrona dahil nagsisilikas na ang mga tao at kanya-kanyang tago sa mga kuweba sa bundok. Nang makita ni Rosa ang kakambal ng kanyang anak ay nagulat ito. Napaiyak na lamang sila sa nakita pero ang maliit na ahas na kulay pilak ay nakapulupot sa tiyan ng sanggol. Pinangalanan nila ang kambal na sanggol na ito, si Ana. At ang ahas naman ay pinangalanan nilang Aya. Alam nilang mag-asawa na si Aya ay anak nila dahil galing ito sa sinapupunan ni Rosa at kakambal nito si Ana. Itinuring nila itong sarili nilang anak. Habang nagpapagatas itong si Ana, ganun din si Aya. Tuwing gabi, nasa gitna lagi natutulog si Aya at si Ana sa mag-asawa. Kahit si Aliana ay itinuring nitong bunso ang ahas. Lagi nitong isinasabit sa leeg ang Aya at dala-dala ito kahit saan ito pumunta. Masaya ang pamilya ni Mauricio. Sabay na lumalaki si Aya at si Ana. Isang hapon, habang nag-uuma si Mauricio, ay hindi niya napansin na may isang makamandag na ahas ang nasa paa niya. Natapakan niya ito at agad naman siyang natuklaw nito. Patakbong umuwi si Mauricio. Mag-iisang taon na ang kambal ng mga panahon na yon. Naabutan niya na naglalaro si Ana sa may pintuan ng kanilang munting bahay, habang si Aya naman ay nakapulupot sa may hagdanan. Pabagsak na napaupo si Mauricio sa tabi ni Ana habang sinusubukan na pisilin at palabasin ang dugo sa kanyang paa, kung saan natuklaw siya ng ahas. Agad naman siyang tinulungan ni Rosa at Aliana. Sinabi niya na nahihilo na siya at namumutla na rin ito noon. Natataranta na ang kanyang asawa dahil isang makamandag na ahas ang nakatuklaw sa padre di pamilya. Napansin nila na dahan-dahang gumapang si Aya papunta sa paa ng ama
at kung saan ang sugat nito ay doon din tumuklaw si Aya. Napasigaw naman si Mauricio sa sakit nun at bigla na lamang itong nawalan ng malay. Nagising si Mauricio. Makalipas ang ilang oras ay napansin niya na nasa dibdib niya lamang ang anak na ahas. Nakapulupot ito doon. Pumangon siya at tiningnan ng sugat. Hindi na siya namumutla at hindi na rin siya nahihilo. Nung tingnan niya ang sugat ay napansin niya na hindi na masakit at humupa na ang pamamaga nito. Agad niyang kinuha ang Aya at iniharap ito sa kanya. "Marunong ka palang magpagaling, anak?" Masayang wika ni Mauricio. At alam niya na hindi nakakapagsalita ang ahas pero pakiramdam niya ay naiintindihan niya ito. At naiintindihan din siya nito. Isinabit niya ito sa kanyang leeg at tumayo. Nakita niya na nagluluto ng hapunan ng kanyang asawa na si Rosa at si Ana naman ay naghuhugas ng plato. Lumapit siya dito at inilagay ang Aya sa mesa. "Rosa, nakita mo ba yung sugat ko?" Tanong ni Mauricio sa asawa habang inaangat ang paa para ipakita ito. Agad naman na nilapitan siya ni Rosa at umupo sa tabi nito. "Oo, nakita ko. Habang natutulog ka, yung anak mong si Aya ay nakapulupot lamang sa paa mo hanggang sa humupa ang pamamaga ng paa mo." Paliwanag naman ni Rosa noon. "Itay, bakit di niyo na lang kaya isama si Aya tuwing pupunta kayo sa umahan para may kasama kayo? At kung sakaling tutuklawin kayo ulit, di nandun na si Aya para gamutin kayo, di ba?" Suwestyon naman ni Aliana noon. Nagkatawanan ng mag-asawa sa narinig. Agad namang bumaling si Mauricio sa anak na ahas na nakapulupot lamang sa lamesa habang nakatayo ang ulo nito. "O ano, Aya? Gusto mo bang sumama sa itay tuwing pupunta ako sa umahan?" Nakangiting wika ni Mauricio. Agad naman na gumapang ang ahas at sumabit sa leeg ng ama na parang sinasabi na, "Opo, itay. Gusto ko." Nang makita nila ang ginawa ni Aya, nagtawanan muli sila noon. Simula noon, sa tuwing pupunta sa umahan si Mauricio, ay nasa basket lamang si Aya. Dala-dala niya ito. At mukhang masaya naman ito dahil sa tuwing nasa umahan na sila, ay malaya naman na nakakapunta si Aya sa gusto nitong puntahan. At kapag naririnig nito ang tawag ng ama na uuwi na sila, ay agad itong susulpot sa maliit na kubo nila sa umahan. Magdadalawang taon na si Aya at si Ana. Lumalaki na rin si Aya. Ang kalakihan nito ay maikukumpara mo sa isang braso ng tao. Pilak ang kulay nito, hanggang sa unti-unti itong nag-iiba ng kulay pilak, na para bang may konting kayumanggi na hugis diamante sa likod. Simula nang mag-iisang taon na si Aya ay hindi na ito nagagatas kay Rosa. Sa tuwing maggagatas naman si Ana ay dahan-dahan din itong gagapang pababa ng bahay at pagkalipas ng isang oras ay babalik din ito. Hinahayaan lamang nila ito dahil alam nila na kahit hindi ito uuwi buong araw, pagsapit naman ng gabi ay dadating ito at diretso itong pupulupot sa gitna nilang mag-asawa at paggising nila, katabi na nila ito. Simula nang dumating ang kambal, napansin nila na hindi na sila nahihirapan. Unti-unting gumagaan ang buhay nila. Isang araw, habang nag-aalmusal ang pamilya ni Mauricio, ay merong kumatok sa pintuan nila. Nagulat man dahil wala naman silang inaasahang bumisita sa kanila, o kahit noon pa man ay walang tao na basta-basta na lamang napapadaan sa kanilang lugar at kakatok sa pintuan nila. Agad na kinuha ni Mauricio ang itak nun, at si Aya naman ay pumasok sa loob ng basket nang marinig ang katok. Para itong may sariling isip na alam niya na hindi dapat siya makita ng kung sino man.
Dahan-dahang lumabas si Mauricio. Isang lalaki ang nakatayo sa kanilang bahay. "Magandang araw sa iyo, kaibigan." Bati nito nang makita si Mauricio. Anong kailangan mo?" Kunot noong tanong nito sa estranghero na lalaki nun. "Kaibigan, andito ako para balaan ka. Palapit na mga Hapon sa lugar na ito. Isa ako sa mga inutusan ng kapitan sa baryo na ipagpaalam sa inyo na dapat na tayong magsilikas. Sa kabilang bundok na kaharap ang dagat pagbaba ninyo, may mga bangka na naghihintay. Sumakay kayo ng bangka papunta sa kabilang isla at doon na kayo sasakay ng barko para makalayo sa lugar na to." Wika nito. "Hindi kami aalis dito at hindi makakarating ang mga Hapon sa lugar na ito." Matigas na wika ni Mauricio nun. Lumabas na din si Rosa at Aliana habang bitbit ni Rosa si Ana. Natigilan ng lalaki at ibinalik ang tingin kay Mauricio. "May anak kang babae. 2. Tapos asawa mo. Kung ayaw mo silang mapahamak ay sundin mo ang utos ni Kapitan. Para sa ikabubuti ng pamilya mo yan. Kung ayaw mo makinig, responsibilidad mo kung ano man ang mangyari sa kanila." Matigas na sagot ng lalaki kay Mauricio at patakbo na umalis sa lugar na yon. Natulala ang mag-asawa. Nagkatinginan nun. Paano sila lilikas? Paano si Aya? Hindi naman nila madadala si Aya dahil kapag may makakakita rito, malamang ay may gagawing masama ang mga ito kay Aya. At baka ang malala ay papatayin ng mga tao ito dahil sa isa itong ahas. Buong gabi na hindi nakatulog si Mauricio at Rosa. Nakatulala lamang sila nun. Umiiyak na napayakap si Mauricio kay Rosa. "Rosa, bukas ihahatid ko kayo sa baba ng bundok. Sasakay kayo sa bangka. Ikaw at ang 2 nating anak. May iwan kami ni Aya dito." Malungkot na wika ni Mauricio. "Mauricio, hindi ko kakayanin. Ako lang mag-isa. Hindi ko kayang iwan si Aya dito." Humagulgol na wika ni Rosa. Nang lingunin nila ang mga anak na mahimbing na natutulog noon. Tulog si Ana habang nakayakap sa kakambal nito. Masakit man at hindi kaya sa loob nila. Wala silang magawa. Nagising sila dahil sa ingay ng putok ng baril. Agad namang bumangon si Mauricio at lumabas ng bahay. Naririnig niya na may nagpuputukan sa hindi kalayuan. Agad naman niyang ipinaimpake ang mga gamit nila si Aya at dahan-dahan namang gumapang papunta sa basket habang nag-aayos ng mga gamit sina Mauricio at Rosa. Nang handa ng lahat, humahagulgol na kinuha ni Rosa ang basket at kinuha si Aya nun. "Aya, anak, aalis muna kami dito. Magtago ka muna sa bundok, anak, kung saan hindi ka nila matatagpuan. Pangako, babalik kami." Wika ni Rosa habang niyayakap ang anak. Lumapit na rin si Mauricio. "Aya, anak, hintayin mo yung pagbabalik namin, ha? Masakit man sa loob pero hindi ka namin pwedeng isama, anak. Baka lalo ka lang mapapahamak kapag may makakakita sa yung ibang tao." Agad namang pumulupot si Aya kay Mauricio at Rosa na parang naiintindihan nito ang sinabi ng mga magulang. Si Aliana naman ay humahagulgol habang si Ana walang kamalay-malay sa pangyayari nun. "Itay, inay, hindi po ba natin pwedeng isama si Aya? Itatago ko po siya. Pakiusap, inay." Humahagulgol na rin na wika ni Aliana habang lumuluhod na nakikiusap sa magulang. Unti-unting gumapang si Aya papunta kay Aliana at parang hinalikan nito ang kapatid sa noo. Niyakap ni Ana ang bunso na si Aya at ayaw niya itong bitawan nun at iwan.
Pero narinig nila na palapit na ang putukan. Kaya agad silang hinila ni Mauricio at patakbo na umalis sa bahay nun. Habang nagdali-dali silang bumaba ng bundok, hindi nila namalayan na sinusundan sila ni Aya. Hanggang sa dumating sila sa paanan ng bundok at nakita nga nila na may 3 bangka na nakaabang. May mga tao na rin na nakasakay doon. Nung nakarating na nga sila sa dalampasigan ay agad namang sumakay sila sa bangka at umalis agad ito. Nung lumingon sila Mauricio, Rosa at Aliana, nakita nila si Aya na nasa dalampasigan. Habang nakatayo ang ulo nito, pinagmamasdan ng paglayo nila. Nakakalungkot isipin na nabaril si Mauricio ng mga Hapon sa lugar kung saan sila lumikas. Si Rosa naman ay namatay dahil nawala ito sa katinuan at hindi nakayanan ang pagkamatay ng kanyang asawa. Si Ana, hindi na ring umabot ng 3 taon. Namatay din ito ng walang dahilan. Naiwan si Alianang mag-isa. Sa sobrang depresyon ay nawala din sa katinuan si Aliana. Lumipas ang 30 taon. Para bang bumalik bigla sa katinuan si Aliana nun at natanggap na nito ang nangyari sa kanilang pamilya. At isa lamang ang kanyang naisip na paraan para tuluyan ng mabuhay ng tahimik. Ang bumalik sa lupang kanyang kinalakihan. Ang makita muli ang kanyang naiwan na kapatid. Tumutulo ang luha ni Aliana dahil sa unang beses sa loob ng 30 taon. Nakatapak siya sa dalampasigan kung saan tandang-tanda niya ang mga alaala noong panahon na lumikas sila. Dahan-dahang humakbang si Aliana papalapit sa paanan ng bundok. Ang dating maliit na daan, hindi na makikita dahil nababalot na ito ng mga naglalakihang damo. Pumapatak ang mga luha ni Aliana habang dahan-dahan na itinatahak ang daan paakyat ng bundok at isinisigaw ang pangalan ng kanyang kapatid. Aya! Humahagulgol na tawag ni Aliana. Hindi pa siya nakakalayo sa dalampasigan nang biglang natigilan si Aliana dahil isang napakalaking ahas na kulay pilak ang gumagapang galing sa malaking pader ng bato patungo sa kanya. Natulala si Aliana sa nakita nun. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang napakalaking ahas na ito, nakatumbas na laki ng isang punong niyog, ay walang iba kundi ang kanyang bunsong kapatid na si Aya. Nang nakalapit na ito sa kanya, inilapit nito ang mukha sa mukha ni Aliana at dahan-dahan siya nitong nilapitan. Agad namang niyakap ni Aliana ang kapatid. Napahagulgol lalo si Aliana dahil buhay pa ito at hindi siya nag-iisa. Napaluhod si Aliana habang iyak ito ng iyak. Si Aya naman ay pumulupot sa kapatid na parang sinasabi na, "Bawat araw ay hinihintay ko ang pagbalik niyo. Hindi ako umalis sa lugar kung saan niyo ako iniwan." Hindi alam ni Aliana kung bakit may mahinang boses siyang naririnig na halos pabulong lamang ito. Nang tingnan niya ang mukha ng ahas, nakatapat lamang ito sa mukha niya. Niyakap ni Aliana ang bandang leeg ni Aya habang isinusubsob ang mukha nito sa katawan ng ahas na yon. Mula nung naiwan si Aya ng kanyang pamilya, ay hindi na ito umalis sa tabing dagat. Dito ito tumira sa kuweba ng Pangpang kung saan nakaharap ito sa dagat. At bawat araw ay inaasahan nito na babalik muli ang kanyang mga magulang at kapatid. Simula ng araw na yon, bumalik sila sa bahay kung saan sila masayang namumuhay sa una. Hindi na nakapag-asawa si Aliana. Tumanda itong kasama ang kanyang kapatid.
Sabi-sabi ng mga tao roon sa isla. Simula nang lumisan ng mga Hapon, tuwing bandang papalubog na ang araw, ay palaging may nakikita ang mga mangingisda tuwing mapapadaan doon sa lugar na yon na may isang malaking ahas ang nakadungaw sa isang kuweba sa pangpang. Makikita nila ang ulo nito sa bunganga ng kuweba mula sa dagat. Makalipas ng ilang dekada, muli nang bumalik si Aliana sa lugar na yon. Isang araw ay napadapo ang mga mangangahoy sa lugar nila Aliana. Ang kanilang nakita ay isang sira-sirang bahay na may kalansay ng tao na nakahiga sa kama nun. At ang katabi nito ay buong kalansay ng isang malaking ahas. Walang sino man ang nakakalapit dahil pinamumugaran na yon ng mga makamandag na mga ahas. Dito sa lugar na ito, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang kwento tungkol sa pamilya ni Mauricio. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong lugar, Sir Seth. Dahil hanggang ngayon, sabi-sabi na tuwing kabilugan ng buwan, may nakikita silang isang malaking ahas na kulay pilak at isang matandang babae ang masayang naglalaro sa dalampasigan. Hindi na rin masyadong pumupunta ang mga tao sa bandang yon. Dahil sabi nila, delikado. Ang lugar kung saan dating nakatira ang pamilya ni Mauricio ay napapalibutan na ng mga makamandag na ahas.